10,000 plus mo may camera phone ka na okay din to for gaming plus napakaganda pa ng design. Wow. This is the Tecno Camon 50. So tara, pag-usapan na natin to. Yo, what's up guys? I'm Rael De Guzman. Welcome back again to my YouTube channel. So since halos lahat ng tech reviewer ngayon, puro yung Camon 50 Ultra in re-review, bigyan naman natin ng pansin itong si Tecno Camon 50. Guys, ang ganda rin ng phone na to. Base variant to sa Camon 50 series. Pero napakaganda rin. And halos ilang linggo ko nang gamit to. Gusto kong i-share sa inyo yung naging experience ko dito sa phone na to. So pumunta muna tayo guys sa design and build quality. Kung makikita nyo guys, sa Camon 50 series, ito lang yung may completely flat na display. As in, kahit yung likod, yung harapan niya, ang linis tignan. Flat lang talaga lahat. And meron siya syempre yung signature na design ng Camon 50 series. And yung parang may ibang linya dito dyan. And then syempre, meron siyang Corning Gorilla Glass protection sa harapan. Kasi nakalagay dito sa box, meron siyang parang Corning protection. Pero hindi sinabi ni Tecno kung anong klaseng Corning Gorilla Glass. And then syempre, plastic back and plastic frame. And alam nyo guys, pag nahawakan nyo sa personal, ang susyalin niya talaga tignan. Ayan hindi siya mukhang budget smartphone. So sa bandang kanan guys, kung makikita nyo, ayan, andito yung kanyang power button and volume rocker, which is malinis din tignan. And then pagdating sa baba, andito yung kanyang dual SIM tray. And syempre, yung kanyang mic, yung kanyang Type-C port, and yung kanyang speaker grill. And then, syempre, pagdating naman sa kaliwa, andito yung kanyang tinatawag na one-tap button, which is i-explain ko rin sa inyo mamaya. At ang daming features niya na magugustuhan nyo rin. Pagdating naman sa taas guys, andito yung kanyang pangalawang mic, pangalawang speaker na may nakalagay na Dolby Atmos. So yes, maganda rin yung speaker ng phone na to. So nagawan ko na to ng unboxing video sa TikTok, pero syempre share ko pa rin sa inyo yung laman ng mismong box. So syempre yung mismong unit na to na napakaganda. Syempre some paperworks, yung kanyang jelly case maganda rin, user's manual, and yung kanyang 45 watts na charging brick, and yung kanyang USB to USB-C na cable. So pumunta naman tayo sa display ng phone na to. Gaya nga ng sabi ko kanina guys, na-amaze ako sa display niya kasi talagang completely flat, and kung makikita nyo, and meron tong 6.78 inch na AMOLED display na merong 1.5K screen resolution. Talagang pag nanonood ako dito guys, maganda yung kanyang mga pinoproduce na color. Black is deep black talaga, lahat ng color buhay. And maganda rito, naka-widevine L1 din siya. So makakanood tayo ng mga full HD content sa mga streaming platform. So guys, pagdating sa display, wala akong problema. Kasi kung titignan nyo, ang ganda rin halos lahat ng bezels pantay. And alam mo yun, manipis na rin yung mismong bezels niya. Mandaran dito guys, meron siyang 144Hz off-screen refresh rate. So talagang smooth din pag nag-scroll ako. Siyempre sa settings, pwede mong bago-baguhin yan kung gusto mo auto-switch refresh rate or kaya naman 144Hz para mas ma-feel nyo yung pagka-smooth mismo ng kanyang display. Meron nito up to 4,500 nits of peak brightness. Guys, kahit daling ko tong phone na to sa labas, maganda yung display niya. Ayan, tingnan nyo kung gaano kaliwanag. Diba? Wala akong problema sa display niya kasi 4,500 nits ba naman. So kahit daling ko siya sa labas, kahit direct sunlight, maliwanag yung kanyang display. Okay, so since ang focus ng phone na to guys is yung kanyang camera, pumunta na agad tayo sa kanyang camera. Meron itong 50 megapixel main camera na may Sony's Lithia 700C na camera sensor. Meron din siyang 8 megapixel na ultra wide and meron siyang 32 megapixel na selfie camera. Guys, kaya nitong mag-record up to 2K at 30 FPS both front and back. So nagustuhan ko dito guys, yung kanyang camera talaga is maganda rin. Kahit ito yung base variant sa Camon 50 series, talagang palag din yung kanyang camera. Kung makikita nyo sa mga kuha kong pictures guys, kahit i-zoom ko pa, maganda yung mga kuha niya. Yung portrait mode, maganda rin. So yes, wala akong problema sa camera na guys. Yung mga nakuha kong pictures dito, bright naman yung mga colors. Maganda kahit pa paano yung kanyang dynamic range. Yun nga lang napansin ko, pag yung todong zoom mo na siya, is talagang malabo na. So hindi siya gaya ng ibang mga flagship phone na kahit i-zoom mo, malinaw pa rin. But again guys, kasi yung phone na to is budget camera phone. So huwag kayong mag-expect ng todo-todo. Pero para sa price niya, yung camera niya sa akin is okay na okay din. Kahit yung selfie niya, malinaw din, okay din para sa akin. And kahit yung night mode niya guys, maganda rin para sa akin yung mismong night mode ng phone na to. So wala akong problema sa camera niya, approve sa akin yung camera ng phone na to. So sa video quality naman guys, again, it can record up to 2K at 30 FPS both front and back. Napansin ko dito guys, pag nakatodo sa 2K at 30 FPS, may nakalagay dito na video steady lang. Pero pag nilagay nyo naman sa ultra steady, bababa siya sa 1080p at 30 FPS. So again, wala akong problema guys kahit naka-video steady lang, hindi ultra steady sa 2K at 30 FPS kasi malinaw pa rin naman at steady pa rin naman. Pero syempre, medyo shaky pa rin siya, hindi kagaya ng ultra steady. Again, yung quality naman niya guys, hindi naman super ganda. Pero for its price, pwede na guys 2K at 30 FPS tapos hindi siya ganun ka-shaky.
Okay, so video test using the front camera of Tecno Camon 50, 2K at 30 FPS. What do you think? Okay naman siya guys, no? Malinaw din siya. Ito yung nagugustuhan ko ngayon sa mga Tecno phones. Base variant to guys, pero yung front camera niya, maganda rin. Tingnan nyo. Diba? Okay, usapang presyo naman guys, itong variant na napunta sa akin which is 8GB of RAM and 256 of internal storage is priced at 13,999 pesos. So yung presyo niya guys, no, okay na yan. Pero mas okay pa yan guys kasi syempre pagkadalasan pag mga launch day mas bumababa, mga voucher, pag mga sale pa, abangan nyo yan syempre sa mga TikTok, Shopee, minsan nagiging 10,000 plus na lang to. So yung ganung presyo niya is para sa akin sulit na din. Okay, so other features na nagustuhan ko sa phone na to guys talagang parang AI style siya. Yung, kung napanood nyo yung unboxing video ko sa TikTok, pagkabukas ko pa lang, pagka-setup ko, talagang AI style din siya. And then, ang dami niyang AI features dito. Image extension, image style, transfer file, document summarization. Sobrang dami. As in, ma-enjoy to ng mga student kasi makakatulong to sa pag-aaral nila. I think ito yung sa mga dahilan kung bakit nagtaasan din yung presyo ng mga phone na yun. Kasi ang daming AI features. Then isa pa, kung makikita nyo guys, meron siyang IP69K, IP69, IP68 dust and water resistance. Pero syempre, hindi ko i-testing muna sa ngayon kasi bagong-bago pa yung phone na. Pero yes, meron siyang ganong klase ng IP rating na protection. Yung extra button naman niya guys sa kaliwa, ito yung tinatawag na one-tap button. So marami rin features yan guys pag pinuntahan nyo sa setting is either long press or kaya naman single press. Sa long press guys, merong yung silent switch, do not disturb, flashlight, or yung Ella na voice assistant. And then doon naman sa isa, which is yung single press, ito naman yung flash memo. So sa performance naman guys, this is powered by MediaTek Helio G200 Ultimate. Ang kanyang GPU is Mali G57 MC2. Itong napunta sa akin variant guys is may 8GB of RAM. And syempre meron siyang 256 of internal storage. And nag-promise din si Tecno na makakaroon to ng 3 years major Android update. So yes, naka Android 16 na to and iOS 16. So yes, yung phone na to guys, no, alam naman natin, hindi talaga to for gamers. Pero, nung tinry ko siya sa iba't ibang klase ng games, yung mga light games lang guys, kayang-kaya naman niya. Like, for example, Mobile Legends, Call of Duty, or yung mga offline games na nilalaro syempre ng mga chikiting. Kayang-kaya naman guys yung mga ganong klase ng games. But then syempre, halos lahat ng graphics nasa around medium graphics lang, ganyan. So again guys, itong phone na to, pwede rin siya for gaming, pero hindi nga lang siya for heavy gamers. And again guys, no, yung kanyang score sa Antutu benchmark is umabot din ng halos 600,000 plus points. So syempre guys, hindi natin pwedeng palapasin yung speaker. Kung makikita nyo yan, dual speaker siya. May speaker sa baba. And then, meron din siyang speaker sa taas na makikita nyo may nakalagay na Dolby Atmos. So, parinig ko rin sa inyo syempre. Smartphone na napaka-futuristic ng design. May mini LED status light pa, big battery, may fast charging, may wireless charging pa, may smooth and sharp na display, at meron pang MediaTek Dimensity 8350. Samahan nyo ko ngayon sa video na to. Yun yung napansin ko sa speaker niya guys, buong-buo yung tunog, talagang malakas. Maganda na meron din siyang dual speaker dyan kahit sa taas at sa baba. Kasi pag nag-games ako, pag nanonood ako ng movies, maganda yung tunog niya. Minsan din ako naggagamit ng mga Bluetooth headset kasi para sa akin okay na at malakas yung speaker ng phone na to. Usapang battery guys, meron tong 6,500 mAh capacity na battery. Guys, pag ginagamit ko to sa labas, ang kunat din ng battery niya. As in, buong maghapon nagamit ko siya, meron pa ako at least mga 45%. Ganun kakunat yung battery niya. And meron din tong 45 watts na fast charging. At nagustuhan ko dito guys, no, from 10% to 100%, inaabot lang to ng 1 hour and 6 minutes. So mabilis din siya mag-charge. And syempre maganda rito, meron din siyang bypass charging na kung saan pwede nyo gamitin itong phone na to kahit naka-charge pa siya. So in short, okay din yung battery nitong phone na to. Okay, so overall guys, no, kung naghahanap talaga kayo ng camera phone pero on a budget kayo, isa tong si Tecno Camon 50 sa mga marirecommend ko. Kasi alam naman natin yung Camon 50 Ultra nasa around 20,000 plus na yun. So itong isang to, yung masasabi ko talaga na budget camera phone na sulit. Hindi siya kasing lakas ng ibang mga camera phone na flagship. Pero yung price guys, always i-consider natin yung price. So okay yung camera ng phone na to para sa kanyang presyo. Then isa pang nagustuhan ko dito, yung kanyang display talaga guys. Promise, ang ganda, ang smooth, ang bright. So kahit nasa labas ako, sobrang sarap niyang gamitin kasi maganda yung display niya. Makunat din yung battery and syempre yung kanyang design. Yung performance is sakto lang din, pero yung kanyang design talaga guys, sobrang nagugustuhan ko siya. Ang simple tignan and hindi siya mukhang budget phone. So overall yung phone na to para sa akin is 100% approved at sulit talaga. At ayun lang guys, kung nagustuhan nyo itong video na to, give it a thumbs up. Syempre huwag mo kakalimutan mag-subscribe. Peace!